Welcome po mga kuya, ko Jonathan TV Bix Vlogs po mga kuya. So ito yung ang topic natin for today po mga kuya, about naman sa spiritual life ng saint, no? Mga santo po mga kuya, ating tatalakayin ngayon para ito ay talagang gusto kong talakayin itong lahat ng mga santo po mga kuya, no? So ito yung sunod-sunod nating topic po mga kuya na about sa mga buhay ng mga santo para magkaroon po tayo ng inspiration, no? Patungkol po sa mga gawain ng mga santo na dapat natin sundin. So ang pinaka topic natin po today po mga kuya, si Saint Agustin, no? Siya ang sino ang pinakamasama tao naging santo, no? So ibig sabihin naging masama siya bago siya naging santo. So pwede pala ganun po mga kuya, kaya tayo ay hindi tayo pwede humusga sa ating kapwa po mga kuya, bagkus ipanalangin natin sila, no? So bakit siya itinuturing na dating masama, no? So bakit siya daw itinuturing na dating masama, no? Bago siya naging santo, si San Agustin, no? So dito, bakit nga ba nabuhay sa maluhong kasalanan, no? Maraming babae, take note ha, maraming babae, kabilang na ang mga pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal, no? So talagang grabing pagtataksil niya. Tumatanggi sa pananampalataya ng Kristiyano, tumatanggi pa siya, no? Grabe, no? Tinutulan niya ang pananampalatayang Katoliko sa loob ng maraming taon. So take note ha, sa maraming taon, no? Sumali sa mga maling pananampalataya gaya ng Manichaeism, no? Manichaeism, no? Isang heretikong grupo noong kanyang panahon. So ano ang nagbago sa kanya po mga kuya, no? So talagang napakaganda ito po mga kuya, talaga ating pagnilay-nilayan about sa mga santo, no? So napakaganda kasi ang mga buhay ng mga santo na dapat natin tularan, no? Ano ang nagbago sa kanya, no? Matagal siyang ipinagdasal ng kanyang ina. So therefore po mga kuya, may kasama, no? So kanyang ina talaga wala nang ibang ginagawa kundi ipinagdasal ang kanyang anak. Kaya napakahalaga ang ating mga panalangin po mga kuya, bawat isa sa atin, napaka-epektibo yan, no? So kailangan lang dito ng fasting, no? Talagang prayer fasting, no? So talaga confession, no? Mga sacraments na lumapit tayo para maging mabisa ang ating mga panalangin, no? Si Santa Monica na isang huwarang Kristiyanang ina, no? Ikalawa, dumaan siya sa malalim na pagnilay-nilay, no? At isang araw narinig niya na ang tinig ng Diyos habang nagbabasa ng Biblia. Ang talata ay Romans 13 verse 14 hanggang 14, no? Anong ating mababasa dito ba kuya, no? Talaga napakaganda. Isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo, no? At huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang masasamang pita nito. So ibig sabihin, napakaganda sa nabasa niya sa Romans 13 verse 13 hanggang 14, no? So kalaunan nabinyagan siya, no, ni San Ambrosio at iniwan ang lahat ng kanyang dating kasalanan. So talagang ang conversion talaga ay nagbumula talaga sa Diyos, hindi kaya ng tao po mga kuya, no? Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay, no? Sino siya pagkatapos ng pagbabalik loob? No, dito na. Naging obispo ng Hipona, no, si Saint Agustin. Isa sa pinakadakilang doktor, no, ng simbahan. Isipin mo, pinakadakilang doktor ng inang simbahan. Ikatlo, sumulat ng mga tanyag na aklat tulad ng Confession of City of God, no, si Saint Agustin. No, ay panghuli, pangapat, isa sa mga haligi ng teolohiya ng simbahang Katoliko si Saint Agustin, no? Napakaganda. Aral mula sa kanyang buhay, no? So ito yung matutunan natin po mga kuya, aral sa kanyang buhay. No, walang taong masyadong masama na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos, no? Ang habag ng Diyos ay laging higit sa kasalanan ng tao. So talagang kung lumapit lang talaga tayo sa Diyos po mga kuya, walang imposible, no? Kahit gaano pa tayo makasalanan. So kailangan lang talaga natin magpakumbabang loob at manalangin. So anong sabi sa ating catechism po mga kuya about dito sa mga ganitong pangyayari, no? Ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1426, no? Walang lubos na banal, lahat ay tinatawag sa pagbabalik loob, no? So talaga ang Diyos tumatawag talaga sa atin ng magbabalik loob, no? So ito ang ating mababasa. Magamat nakatanggap na tayo ng bagong buhay kay Kristo sa pamagitan ng binyag, no? Sa pamagitan ng binyag nakatanggap na tayo ng bagong buhay, no? Sa pamagitan daw ng binyag, no, mananatili ang
kahinaan at kahilayan ng kalikasan ng tao. Kaya't ang simbahan ay patuloy na nangangaral ng pagsisisi bilang tungkulin ng buong sambayanan. So ang simbahan daw ay nanatiling nangangaral na patuloy talaga tayo magsisi. Kaya nakakalungkot lang kahit kasalanan na ng ibang tao ay dinipinsahan pa. So bali po yun po mga kakuya, no? So kung ano yung pagkakasala natin, aminin natin, no? Lalo na po lumapit tayo sa kumpisal. Paliwanag, kahit na tayo ay binyagan na, may hilig pa rin tayo sa kasalanan. Pero laging bukas ang paanyaya ng Diyos sa pagbabalik loob. So kailangan lang talaga tayo magsisi po mga kakuya, no? So nakakalungkot lang, mamatay na tayo ay walang pagsisisi. Nakakalungkot yun, na talagang delikado ang ating kaluluwa, no? So talagang ang demonyo talaga ay naghanap niyang malalapa, no? Sumasama niya, isasama daw niya sa kanyang kaharian doon sa dagat-dagatang apoy. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 982, ito naman, walang kasalanang hindi mapapatawad. Ito ang ating mababasa. Walang kasalanang gaano man kalaki, no, ang hindi mapapatawad ng banal na simbahan kung taos-pusong nagsisisi ang makasalanan. So paliwanag, anumang laki ng kasalanan, kahit gaano kasama na nakaraan, maaring patawarin ng Diyos sa pamagitan ng kumpisal at tunay na pagsisisi. So ayon po yan sa ating catechism po mga kayo, hindi po ako nagsasabi. Napakaganda ang ating inang simbahan, talaga ay nagtuturo ng bagong pag-asa, no? Ayon naman sa Catechism of the Catholic Church 2013, lahat ay tinatawag sa kabanalan. Ito po ang ating mababasa. Lahat ng tapat na sa anuman ang kalagayan o katayuan ay tinatawag sa kapuspusang kristyanong pamumuhay at sa sakdal na pag-ibig, no? Paliwanag, kahit ang dating masama, lahat ay may pag-asa. Ang pagiging santo ay bukas para sa lahat, basta't bukas ang puso sa biyaya ng Diyos. So napakaganda, no, ang ating sinasabi, turo ng ating inang simbahan. Dagdagan pa natin dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1847. Kung saan naroon ang kasalanan, naroon din ang mas masaganang biyaya, no? So kung saan dumadami ang kasalanan, lalo pang sumasagana ang biyaya, no? Sa ating babasa Roma 5 verse 20, no? So paliwanag, gaya ng kay San Agustin, hindi hadlang ang masamang nakaraan. Minsan pa nga doon mas nahayag ang kapangyarihan ng awa ng Diyos. Tama naman, no? So tayo ay dumadaan sa kasalanan at katulad sa akin, talaga doon ko naranasan ang gabay ng banal na espiritu, kung paano ako ginagabayan ng banal na espiritu. Doon ko napatunayan na talagang ang Diyos, kapag handa po tayo magsisi, no, at magbalik loob, talaga ang Diyos bukas loob talaga po mga kakuya, na talagang naranasan ko yan, na talagang dati madali lang ako magalitin, no, at mapanghusga akong tao at pasawaing tao. Ngayon talaga po mga kakuya, sa tulong naghabag ng Diyos at grasya, talagang dito natin mapapatunayan na ang kapangyarihan ng Diyos ay malawak, no? Hindi natin mapaliwanag, no? So mapaliwanag na lang natin na nabago na pala ang ating mga buhay sa pamagitan po yan sa kumbabaang loob at pagsunod sa kanyang mga utos o kanyang kalooban, no? Sa ano bang mababasa natin dito sa Biblia? Pumaga, biblical ba ito? Ayon sa 1 Timothy 1 verse 15 hanggang 16, si San Pablo mismo nga ay dating persecutor ng mga Kristiyano. So itatapik din natin si San Pablo, kasi ang topic natin ngayon dito, mga masasama na naging santo, no? So mga dating sinauna. So ito, ang una lang natin dito, number 1, si San Agustin, no? So totoo ang kasabihang ito ay dapat paniwalaan ng lubos. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ako ang pinakamasama, no? So inamin ni San Pablo dito, ako ang pinakamasama sa kanila, ngunit kinahabagan ako upang sa akin bilang pinakamasama ipakita ni Kristo Jesus ang kanyang lubos na pagtsatsaga bilang halimbawa sa mga mananampalataya na tatanggap ng buhay na walang hanggan. So ayon po yan sa 1 Timothy 1 verse 15 hanggang 16 po. Mga kakoy, paliwanag ni San Pablo, dating kaaway ng simbahan ay ginawang alagad at banal ng Diyos. Walang taong hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. So napakaganda, no? So ayon naman dito sa Lucas 15 verse 7,
ang kagalakan ng langit sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. So sinabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa siyam na matuwid na di na nangangailangan ng pagsisisi. So paliwanag, isang taong nagsisi ay mas mahalaga sa mata ng Diyos kaysa marami na hindi inaamin ang kanilang kasalanan, no? So katulad na lamang ngayon po mga kakuya, no? So sa ating nangyayari sa ating mundo ngayon na napakalawak na at napakagulo, lalo na po sa mga sabungiro na nawawala, no? So sino mang gumawa nito, so ipagdasal natin kasi nakakalungkot ito, biktima siya dito po mga kakuya, kung sino ang namumuno dito, sino ang pakana nito, sinong leader ng ganitong nawawala o pagpatay sa mga sabungiros, no? So kung ito nga nababago ng habag, so kailangan lang talaga natin sila ipagdasal para lumapit at magpakumbaba at humingi ng gabay sa Diyos po mga kakuya, at humingi ng tawad, no? Sa Isaiah 1 verse 18, ito po ang ating mababasa. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay kasindilim ng kulay pula, ito'y magiging kasimputi ng niebe, no? So ayon po sa Isaiah 1 verse 18, paliwanag, ipinakita rito na gaano man kabigat ang kasalanan, kayang linisin ng Diyos at gawing banal ang isang makasalanan. So grabe, no? Kaya tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo agad naguhusga, no? Kaya ang ginagawa natin, ipanalangin natin sila, no? So napapansin mo sa mga anti-Catholics na talaga sila mapanghusga, no? Pero sa atin hindi po tayo ganoon, no? Dapat ipanalangin natin sila, no? Sa Ezekiel 18 verse 21 hanggang 22, kung ang isang masama ay tumatalikod sa kanyang kasamaan at tinupad ang mga batas ng Diyos, siya ay mabubuhay at hindi mamamatay. Wala nang maalalang kasalanan niya, no? So paliwanag dito, klaro na kahit ang dating masama ay pwedeng magkaroon ng bagong buhay at kaligtasan. Ayon po yan sa Ezekiel 18 verse 21 hanggang 22 po mga kakuya. Sa 2 Korinto 5 verse 17 naman, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, no? Wala nang ang dati at panibago na ang lahat, no? So wala na daw. So paliwanag, sa pagkipag-isa daw kay Kristo, kahit ang pinakamasamang nakaraan ay maaring mapalitan ng bagong kabanalan. Ayon po yan sa 2 Korinto 5 verse 17 po mga kakuya, no? Ang Biblia ay punong-puno ng pag-asa para sa mga makasalanan. Walang taong sobrang makasalanan na hindi kayang baguhin, patawarin at gawing banal ng Diyos, no? So napakaganda ang ating topic natin po mga kakuya. So anong dapat natin gawin, lalo na po sa mga binyagang Kristiyano? Kailangan ba natin silang husgahan, lalong-lalo na po ngayon mga kakuya, no? So manangyayari katulad ni Digong, no? Sa ating Pangulo, dahil sa kanyang war of drugs, no? So sa talagang pag-utos niya sa talagang linisin talaga daw, no? So may marahas. So hinusgahan ba natin? Hindi. Kailangan natin ng panalangin kasi sila ay biktima nga dito, no? So katulad sila St. Augustine na talagang sa sobrang panalangin ng kanyang ina, no? So mahalaga ang panalangin po natin mga kakuya. Kaya sabi nga dito, no, kung isang tao daw makasalanan at nagbalik loob, talagang magpistahan daw ang langit at kasamang mga anghel sa taong nagbalik loob sa Diyos. So kasama natin sila sa ating mga panalangin, lalong-lalo na po sa mga korupsyon, no? Sa mga pagpatay, no? Lalo po sa mga sabungiros, no? Sino ba ang mga pangulo nito na nagkaroon ng idea na mga nawawala ng mga sabungiro at sa mga war of drugs, no? So kailangan lang natin ipagdasal sila. Bakit? Dahil makatagpo sila ng kapatawaran ng Diyos basta lalapit sila at magpagsisihan ang lahat ng mga kasalanan, no? So panalangin para sa kanila. Sa Matthew 5 verse 44, ito ang dapat daw natin gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. So hindi tayo tinuturuan ni Jesus na husgahan ang mga sasama agad, kundi ipagdasal ang kanilang pagbabalik loob. So yun ang tunay na nating gawin mga binyagang Kristiyano. Hindi po yung nakikita na mambabae yan na may imperno. Huwag ganun. Ipagdasal natin sila dahil nga sila ay biktima nga ng mga fallen angel, no? So talagang yan ang trabaho. Kaya tayo nabuhay, kaisa natin sila po mga kakuya. Sila din ay binyagang Kristiyano na nagkasala at nahulog sa bitag ng mga fallen angel. Ikalawa, iwasan ang paghatol sa puso, no? So talagang iwasan daw natin ang paghatol sa ating puso, no? Sa ayon sa Matthew 7 verse 12, Matthew 7 verse 1 hanggang 2,
Huwag kayong humatol upang kayo'y huwag hatulan. Paliwanag, bilang mga Katoliko, dapat nating alahanin na hindi natin alam ang buong kwento ng isang tao. Sa halip, ang paghuhusga, palitan ang awa at pag-unawa. So talagang at ipanalangin, no? So ganun daw dapat natin gawin kaysa husgahan natin ng isang tao. Ikatlo, pagpakita ng mabuting halimbawa. Unang Pedro 2 verse 12. Mamuhay kayo ng marangal sa harap ng mga hindi sumasampalataya upang sa kabila ng kanilang paninirang puri sa inyo ay makita nila ang inyong mabuting gawa at iluwalhati ang Diyos, no? So ganun pala sa gawa lang pwede na natin makonbersyon ang mga taong mapanghusga, no, sa pamagitan lamang ng ating mga gawa, no? Ang paliwanag, ang ating buhay na may kabanalan ang maaring mag-influensya sa pagbabalik loob ng iba. So ipakita lang na daw natin sa ating magagandang gawa. Pang-apat, kung maaring ituwid sila sa tamang paraan. Sa Galatia 6 verse 1, kung may nahulog sa kasalanan, kayo ay may espiritu ay dapat magtuwid sa kanya ng may kaamuhan, no? So paliwanag, hindi masama ang pagtuwid basta ito ay may pagmamahal at layuning ilapit siya sa Diyos, hindi itaboy. So yan dapat daw natin gawin, no? Sa ipanglima, alahanin ang dati rin ninyong tayong makasalanan sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat daw tayo nagsimula sa kasalanan, pero dahil sa awa ng Diyos tayo ay binago. Dapat ding bigyan ng pagkakataon ang iba. So napakaganda ang ating topic natin for today po. So medyo mahaba po ito. No, ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2447, ang mga gawa ng awa, isa sa mga espiritual na gawa na awa ng magtuwid sa nagkakamali, magpayo sa nagdududa at manalangin para sa mga makasalanan. So napakaganda. Ayon po sa ating Catechism po mga kakuya, sa madaling sabi, dapat gawin ng mga Katoliko kapag may nakita silang masama, no? Una, iwasan ang mga paghuhusga. Kalawa, ipanalangin ang kanyang pagbabalik loob. Ikatlo, magpakita ng halimbawa ng kabutihan. Ang pang-apat, kung maaari, magpayo at magtuwid ng may kababaang loob, no? So ang panglima, umaasa sa Diyos para sa Kanya. So napakaganda ang ating topic natin for today po mga kuya, no? So napakaganda ang ating sutularan natin si Saint Agustin, no, na talagang tularan din natin ang kanyang ina Saint Monica, na talaga sa kanyang panalangin sa kanyang anak po mga kuya. Kaya ito yung turo halimbawa sa ating mga binyagang mga Kristiyano, katulad na lamang ng mga may addiction sa mga cellphone, katulad sa ating mga anak, no, matigas ang ulo, tamad mag-aral, no, at wag natin silang papaluin, wag natin sila saktan po mga kakuya, bagkus, no? So ipanalangin at may kasamang pagtuwid daw. So ano daw, maaring magpayo at magtuwid ng may kababaang loob, at iwasan paghusga, ipanalangin ang kanyang pagbabalik loob. So yan daw ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano o Katoliko, no? So katulad ng mga may addiction, katulad sa mga anak natin, wag natin paluin, bagkus ipanalangin, ilapit natin sila sa Diyos sa kanilang pagbabalik loob. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Deo Iglesia po mga kakuya, no? Saint Agustin, please pray for us. Morning, ingat po tayo palagi.